Alhamdulillah. Una sa lahat, tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya na pinagkaloob sa ating lahat. At kabilang sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung tipunin tayo sa kagaya ng lugar na ito para lang sa iisang hangarin. At yun ang matutunan ng relihiyong Islam. Alhamdulillah. So ako nga po pala ang inyong kapatid sa Islam, si Muhammad Qadhi Amir. Nakatapos po sa Al-Ma'arif sa Baguio. Alam niyo na po yung maahad na yun dun sa Baguio. Al-Ma'arif, batch 22. Alhamdulillah. So kasalukuyan estudyante sa KKU, King Khalid University. Alhamdulillah. At binigyan tayo ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapag-aral sa KKU. Alhamdulillah. So, kaunting nasiha lang para sa ating lahat. Una ay ito ay nasiha sa aking sarili. Pagkatapos ay sa ating lahat. Siguro ay makunti lang, hindi naman gaano mahaba. So, ang pinakamainam na binibigay natin na nasiha o payo sa ating mga sarili, siyempre yun yung ayat mula sa Quran. O di kaya ay hadith, o di kaya ay salita ng a'imma al-arba'a. So, unahin natin yung kasabihan ni Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ika-apat na imam ng relihiyong Islam. Kanyang sinabi, al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyyatuhu. Sabi niya, sa malapit itong kahulugan, ang kaalaman sa relihiyong Islam ay walang makakapantay dito. Na kahit na anong kaalaman, walang makakapantay sa kaalaman sa relihiyon ng Islam. At ang tinutukoy dito ay ang kaalaman sa Quran, ang kaalaman sa hadith, salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Liman sahhat niyyatu. Ngunit merong ibinigay na kondisyon si Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. At ano ang kanyang kondisyon na sinabi niya? Liman sahhat niyyatu. Sa taong korek ang kanyang intensyon. Sa taong korek ang kanyang intensyon sa pag-ahanap niya o pagsasaliksik niya ng kaalaman sa relihiyong Islam. At tinanong si Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala kung paano magiging korek ang ating mga intensyon sa ating pagsasaliksik ng kaalaman sa relihiyong Islam. At ano ang kanyang sinagot sa nagtanong? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghayrihi. Yan ang pinaka malaking hadaf o dahilan kung bakit tayo nagsasaliksik ng kaalaman sa relihiyong Islam. Sabi niya, upang mapawala sa ating mga sarili ang kamangmangan. So unahin muna natin yung ating mga sarili. Paano natin matututunan yung pagsasala? Paano natin matututunan yung pagsasyahada? Ano yung ibig sabihin ng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Ano yung sambayang, yung 5 beses na pagsasala sa isang araw? Ano yung zakah? Ano yung siyam? Ano yung hajj? Ano yung iba't ibang kaalaman sa relihiyong Islam? Yung mga basic na kailangan nating malaman na palaging magagawa ng isang Muslim sa kanyang pamumuhay dito sa mundong ito. Liman sahhat niyyatu yanwi raf'al jahli an nafsihi. Kanyang intensyon sa pagsasaliksik ng kaalaman ay upang mapawala ang kanyang kamangmangan sa relihiyong Islam. At gayon din sa iba, sa pamilya niya, sa mga kapatid niya. Pagkatapos ng pag-aralan yung Islam, yung sala, yung shahada, ay dapat ituro mo rin sa iyong pamilya, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kaibigan. Ano nga ba ang sabi ng Allah sa banal na Quran? Sabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit nitong kahulugan, o kayong mga mananampalataya, may paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga Muslim, qu anfusakum, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Qu anfusakum, iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa naglalagablab na apoy ng impyerno. At paano natin mailigtas yun, ating mga sarili? Sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Doon natin malalaman yung mga ipinagbawal ng Allah.
At doon din natin malalaman yung mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala.